Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras at sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa araw na to, tatalakayin natin ang isang isyu na sumusubok sa pundasyon ng ating gobyerno, ang pananagutan ng isang opisyal tulad ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang individual, kundi isang mahalagang paalala sa bawat isa. Sa atin, kung gaano kabigat ang tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ayon sa balita, si Yusek Cabral ay maaaring humarap sa parehong pananagutang administratibo at kriminal dahil sa alegasyong pag-aalok kay Tito Sen, kay Senator Tito Soto, na ipasok ang kanyang panukalang pondo para sa flood control. Ipasok mo na daw, insert mo na Tito Sen. Yun ang parang banggit ng nasabing Yusek ng DPWH. Bilang isang opisyal ng gobyerno, mayroon tayong pananagutan, administratibo at kriminal, sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee. Ito madalas ko ding banggitin to, Republic Act number 6713. At kung sa kriminal naman, nasa ilalim yan ng Revised Penal Code at ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 3019. Ang batas na ito ay nagtatakda na ang mga opisyal ay dapat panindigan ng interes ng publiko, kumilos ng may profesionalismo at iwasan ng anumang gawain na makakasira sa tiwala ng tao. Ang pag-aalok ng budget insertion ay isang pagtatangka na laktawan ang tamang proseso ng paglalaan ng pondo na malinaw sa paglabag sa mga pamantayang ito. Ang mga parusa para sa mga administratibong paglabag ay nag-iiba. Mula sa suspensyon hanggang sa pagkakatanggal sa serbisyo at pagkawala ng mga benepisyo. Grabe itong ginawa ng Yusek na to. Harapan hindi niya alam yung advokasya ni Tito Sen at ni Ping Lacson talagang sugpuin ng korupsyon sa gobyerno tapos inalok mo ng insertion. Patay kang bata ngayon. Bukod pa rito, maaari rin siyang humarap sa pananagutang kriminal. Ito yung sa RA 3019. Ilan sa mga posibleng paglabag ay ang mga sumusunod. Ito, na-memorize ko na to, kakadiscuss dito sa YouTube Yung Section 3A ng Republic Act 3019 na nagbabawal sa paghikayat o pag-impluwensya sa ibang opisyal ng gobyerno na gumawa ng isang gawain na paglabag sa mga patakaran. Pag kasi inalok mo yan, inimpluwensyahan mo, ininduce mo na mag-violate sa existing rules and regulations, anti-graft na yan. So sa kasong ito, ang pag-aalok ni Yusek Cabral ay maaaring tingnan bilang isang pag-uudyok sa isang senador na lumabag sa tamang proseso ng budget. So, ayan yung unang section, Section A ng Section 3A ng Republic Act 3019. So, puntahan natin yung Section 3B naman na nagbabawal sa pagtanggap ng anumang benepisyo kapalit ng pabor sa isang transaksyon ng gobyerno. Kung ang pag-aalok ay may kaakibat na inaasahang pabor, ito ay isang malinaw na paglabag sa batas.
Maraming kakaharaping kaso dito yung kung talagang tutuluyan to ng ating mga opisyal sa gobyerno, lalong-lalo na yung inalok ni Yusek Cabral. Pwede din kasing itong ituring na pagtatangkang pangungurakot sa ilalim na revised penal code. Attempted corruption of public officials yan. Ang katotohanan na ang alok ay nagmula sa isang mataas na opisyal gamit ang kanyang posisyon upang laktawan ang mga tamang pamamaraan ay maaaring maging pabigat sa kaso. Yan ang problema mo ngayon, Yusek. Imbis na maging sekretary ka ngayon, alam ko, nag-a-ambisyon na maging sekretary to ng Public Works, pero sa nangyaring ito, wala na. Sira ang karir mo sa gobyerno. So, itong kasong ito ay actually ay isang mahalagang paalala sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na ang kapangyarihan at tiwalang ipinagkaloob sa atin ay dapat gamitin ng may sukdulang integridad, transparency, at pananagutan. Huwag niyong sisirain yan. Kaya kayo itinalaga dyan upang kayo ay makapaglingkod sa ating mga mamamayan ng buong katapatan na may mataas na integridad at talagang open sa public ang inyong lahat ng ginagawa. At may accountability palagi. Para kasi sa akin, mayroong tayong 5 mahalagang prinsipyo na dapat isabuhay. Bawat gawain natin ay may kaakibat na batas at patakaran. Ang mga ito ay ginawa upang tiyakin ang hustisya at maiwasan ang pang-aabuso. Dapat nating sundin ang mga ito ng walang pasubali. Dapat nandiyan palagi yung katapatan at yung taus-pusong paglilingkod sa taong bayan. Hindi yung pumunta ka sa gobyerno para magpayaman at mangurakot, magnakaw, pagsamantalahan ang kaban ng bayan. Hindi po tama yan. Ang pagiging lingkod bayan ay isang pampublikong tiwala. Dapat nating unahin ang kapakanan ng tao bago ang sarili o ang interes ng politika. Dapat nandiyan palagi yung transparency and accountability. Ang ating mga desisyon ay dapat bukas sa pagsusuri ng publiko. Dapat handa tayong panagutan ng ating mga aksyon. Ang transparency ang bumubuo ng tiwala at pumipigil sa korupsyon. Kung hindi ka magiging transparent, mawawala yung accountability, mawawala yung tiwala sa iyo ng taong bayan. Paghihinalaan ka na ikaw ay may kakambal na korupsyon. Isipin din natin yung pag-iwas sa conflict of interest. Dapat iwasan natin ang mga sitwasyon kung saan ang ating personal na interest ay maaaring makaapekto sa ating tungkulin. Kung mayroon man, dapat nating ipaalam ito. At huwag makialam sa desisyon. Ang problema kasi, pinangingibabaw natin yung personal interest over that of public interest, which is actually wrong. Dapat tayong kumilos ng may professionalism, respeto, at paggalang sa pagtupad natin sa mga pamantayang ito. Hindi lamang natin pinapalakas ang ating kredibilidad, kundi pati na rin ang ating institusyon na ating pinaglilingkuran. Sana alisin na natin yung kultura ng korupsyon
at maglingkod ng buong tapat sa ating bayan. So, ito yung hamon natin, sa lahat. Tandaan natin, ang bawat posisyon sa gobyerno ay hindi privilege, kundi isang tungkulin yan. Hindi tayo dapat maging tagalikha ng problema, kundi tagapamahala ng solusyon. Hindi tayo dapat maging bahagi ng sakit, kundi bahagi ng lunas. Kung ikaw ay makakadagdag sa problema ng taong bayan at ng ating bansa, huwag ka nang pumasok sa gobyerno. You will become part of the problem. Sa bawat desisyon na ating gagawin, tanungin natin ang ating mga sarili. Ito ba ay para sa kapakanan ng taong bayan? Ito ba ay nasa tamang proseso? Ito ba ay magpapalakas sa tiwala ng tao sa gobyerno? Yung isang palabas na napanood ko, palaging tinatanong doon sa pelikula na yun bayan o sarili? Pag pumasok ka sa pamahalaan at gobyerno, siyempre, mangingibabaw ang interes ng bayan over that of personal interest. Huwag nating hayaan na ang mga usapin tulad nito ay maging normal. Dapat nating panindigan na ang korupsyon ay walang lugar sa ating serbisyo. Sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Sana maging inspirasyon tayo sa isa't isa upang maging tunay na lingkod bayan na may paninindigan at dangal. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.